Senator Judge Tulfo Rafi is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir, for your questions. You may proceed when you're ready. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo. Napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo, kundi po sa ating pong national security. In other words, pinalin siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warat. Now, itong yung BP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot So, ibig sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si BP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang mari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, ayun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na akin din napag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiksyon, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po noon po. Okay, ano ibig sabihin po ni, para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it can be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating So again, bansa. kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against President Bongbong Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte? Yung pong naging banta ni Mayor Baste Duterte, ipinasok po natin sa mas mahaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po. So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, ay maaari pong ma-dismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapile po ng nararapat po na kaso. Thank you, Mr. Witness.
Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready, and you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nung nakaraang hearing po, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Princess Maui. Sino po ba yung taong yan? Background po niya, profile po niya? Sa pagkakalam ko, isa po siyang vlogger. Ano pong background niya? Paano siya naging vlogger? Well, base po dun sa patuloy na pagmamonitor, siya po ay isang kritiko na madalas nagbablog at nagpo-promote po ng yung pong tinatawag natin at alam naman na lahat na DDS po. I see. And ano po yung bukod doon na vlogger siya dun sa panig na iyon? Meron pa bang ibang profile itong Princess Maui bilang vlogger? Katunayan po, I was informed that she or he was invited to the NBI pero hindi po siya dumalo. At yan po ay kasama rin po sa patuloy na sinusubaybayan po ng ating pong Cybercrime Division po. Alright, salamat po. Ngayon, nabanggit rin po yung Oplan Romanov. Sabi po ni Attorney Lotok, ang alam niya ay banta ito sa presidente at pamilya nila na nagmula kay Mayor Sebastian Duterte. Sa kabilang banda, ayon naman kay Princess Maui, ay banta daw po yan sa buhay ni Vice Presidente at pamilyang Duterte. Pareho po ba yang iniimbestigahan ng NBI? Ang alam ko po, na-cover na po ng NBI noon yung investigasyon dun sa aligasyon na yung Oplan Romanov ay banta sa Vice Presidente dahil nagpadala nga po ng subpoena kay Princess Maui at kay Vice President. Subalit, fortunately, hindi po yata sila dumali dyan. Pero nung yan po aming sinusuri din, yung binabanggit nyo po na Romanov, I think that was the January 18, 2024 na pahayag po ni Mayor Baste Duterte na kung saan na sinabi niya, let me tell you this, Mr. Bongbong Marcos, hindi ko lang po man yung exact words, but I remember that before you go to sleep, remember the Romanovs and the Mussolinis and what happened to the Marcos family in 1986. Yung po yung nakita natin na isa na naglilink po dyan sa Romanov. Kaya recently, narinig ko rin po yung dating director na sinasabi niya ng Oplan Romanov, ay tunay na banta sa pamilya ng mga Marcoses at hindi po kay Vice President Sara Duterte. So, base po sa investigasyon ng NBI, ang Oplan Romanov po ba ay banta nga sa buhay ng presidente o sa buhay ng vice-presidente? Your Honor, yan po ay kasama pa rin sa aming tinutukoy po ngayon. Kaya po meron kaming task force, kasama po yan sa aming continuing na surveillance at active investigation po.